best momento ng buhay ko na as an OFW. Philippines. Philippines. Parang above at 150k yung value. Yun yung parang ano. Pagdating ko pa lang dito sa Taiwan, plano ko talaga magbakasyon ng this year. So, welcome to Philippines. Hi guys and welcome back to my channel. So, magba-vlog ako kasi nandito na ako sa airport. So, after 2 years, ay uwi na nga ako sa Pinas and hindi ko masyadong na-vlog yung preparation ko pa uwi kasi sobrang busy sa Christmas party from sa dorm and then sa Christmas party sa department namin. So, hindi ako medyo nagba-vlog talaga. So, ngayon, nag-vlog ako kasi sabi ko parang ang best momento ng buhay ko na as an OFW. And after 2 years, nakauwi ako. And para din ma-update ko kayo kung ano na yung ganap sa buhay ko bilang isang OFW. And to be honest, it's already 4 o'clock na, ay magpa 5 na in the morning. And ang flight ko is 8 a.m. in the morning. And may kasama ako dito. Ayan, si Hi. Ayan, galing pa siya ng Nanto, no? Nanto. And nakasama ko siya sa van na sinasakyan namin. And may isa din ang kasama na from EUO company ko din and kasabay ko ng flight today. So, keep updating lang kung ano maganap pag uwi ko ng Pinas. Mabilis lang to guys, grabe, sobra. Yung 2 years ko ay sobrang bilis lang. Hi, yan o. Welcome Philippines. Welcome Philippines. Excited na kami. So guys, my check-in time is 5:40 pa. So, magbibigay lang ako ng tips mga uuwi. Lalo na pag first time kayo. Sa first time, pagdating nyo dito sa Taipei, sa Taoyuan International Airport, tingnan niyo sa ticket nyo if ano kayong terminal. So sa driver, sabihin nyo kung yung terminal, syempre automatic yan. Pagdating nyo dito guys, may manaka numbering. For example, yan, 10, yan, 9, 8, 7, 6, 5, 4. So sa gilid yan, sa gilid dito, yan, sa gilid nakikita nyo kung anong airlines siya. Meron siya naka-assign na airlines. For example, China Airlines, Tiger Air, Eva Air, Philippines, Cathay Pacific. Yun. So, pagdating nyo dito, since yung China Airlines nakasign siya sa number 11, so dito ako pumunta kasi nagtanong-tanong din ako. So, pagdating nyo dito, meron namang silang customer service, just like that. And pwede nyo siyang tanungin kung anong oras yung check-in time sa flight nyo. And then, i-assist naman kayo. And then, para hindi na kayo parang ma-rattle or, tawag dito, ma-overwhelmed. So, ganoon din siya ka-easy dito sa Taoyuan International Airport. Meron na siyang naka-assign. Lalo na pag walang mag-assist sa inyo and first time nyong umuwi ng Pinas. So, ganun siya guys. So, sana maka-help ito sa mga bago na uwi ng Pinas. And for the update guys is magpa 5, almost 6 na and start na yung boarding time. And kadaming tao guys sa update to. Sobrang dami. Starbucks pala dito. So, tapos na ako sa check-in and then dito na ako sa departure. And ayun. So, before kayo aalis doon sa check-in, kailangan mo na ma-x-ray. Hintayin niyo siyang matapos. And then before kayo mag-proceed for boarding. So, meron akong boarding pass. And let's go. Guys, nakaligtas na ako. And nakapasok na ako dito. And kinabahan na ako kasi sa bag ko, di ba x-ray din to? Meron kasi akong jewelry dito sa loob. Pero hindi naman siya ganun ka okay pala siya kasi parang above at 150k yung value. Yun yung parang ano. So, konti lang naman yung jewelry ko sa pagregalo ko sa mabili ko sa Pinas. So, sige Pinas! I-share ko lang yung experience ko sa airport dito. Sobrang ang ganda ng organized sila. Sobrang daming tao, nationals. So, iba talaga pag international airport, no? As in, doon mo ma-realize kung gaano siya alam mo yun, yung security, yung service, as in, top of the lane itong airport ng Taiwan. So, A3 ako guys, and dito ako, A1 to A9. So, A3 ako. Pasko! Yung lights. So, itong pag-uwi ko ngayon is, bali, reunion to ng family namin. And plano ko talaga to for the whole 1 year ko to pinagplanuhan. Pagdating ko pa lang dito sa Taiwan, plano ko talaga magbakasyon
ng this year. So January pa lang nag-file na ako ng vacation leave kasi alam namin doon, may nag-advise sa akin na pag December kasi marami nagbabakasyon, and then yung allow lang sa department namin isang tao lang, either night shift or day shift. Kaya start pala ng January 2024, nag-file na ako ng vacation leave. Ayun. Kaya pinush ko talaga siya. Kaya encourage ko yung family members ko na magkita-kita na lang kami, and 9 kami magkakapatid, and ayun, na hopefully kami magkakapatid na 9 is magkita kami sa Pinas. So excited ako, sobrang grateful ako na sa lahat ng ups and down this year 2024. Kumbaga guys, ano pa rin kayo, mangarap kayo, and positive lang kayo sa buhay. Yun lang talaga yung parang naging lesson learned ko dito sa taong ito. Yan yun guys. Grabe sobra dito. If mala pa kayo pang pasalubong, pwede kayo mamili dito lang sa airport. As in, madami dito. May mga branded din dito na yung mga sikat. Diba? Diyan, pwede kayo mag-shopping muna if matagal ko yung flight nyo. And, sobrang laki ng airport. As in, amaze ako. Nung pagdating ko, hindi naman, pagdating mo pa lang is hindi siya, hindi mo malibot yung airport kasi diretso ka labas. Pag departure ka, is marami kang makakita sa loob ng airport. Yan guys. Yan. Sobrang cozy. So, na-ignorante tayo talaga. Ako, na-ignorante ako ngayon. Okay lang yan. Oh, 53A, 53A. And malapit na boarding time to guys. So, kunting lang, share ko lang sa inyo. Alam nyo guys, so, dito sa Taiwan, parang trabaho tayo ng trabaho, di ba? So, ang narealize ko lang talaga is huwag niyong kalimutan na umuwi. Make time na magbakasyon kayo kasi yun yung parang pang fuel nyo para gaganahan kayo ulit na magtrabaho. Huwag niyong isubsob yung sarili nyo na magtrabaho kayo for the long years or ilang years tapos hindi man lang kayo makabisita sa family nyo. I know we have some problems or reasons bakit kayo umuwi, but just do your best talaga na magkaroon ng time para at least makapagbakasyon, or at least once a year, or once after 3 years, or once after 2 years, kasi yan yung ako for my personal lang, is yan yung parang naging fuel ko to be more, to drive more, para mas mangarap pa ulit na, ayun, kasi yun naman, di ba? Kasi aside from reaching your dreams sa sarili mo, dapat kasama mo rin yung pamilya mo na iangat din. So, yun lang. Boarding time na. Excited ako makita Pinas. Oh my God, mainit daw sa Pinas. Pero, syempre, excited ako. Cebu. Today Dito our na flight ngayon ako time will sa be 2 hours and 25 airplane. minutes. Now please pay Sobrang ganda attention ng to guys, the China following Airlines. demonstration. Thank you. Meron silang pakumot. 各位宾大家安，欢迎 meron 回来自 silang 蓝天好雷尼新湾 paunan. 电话。 Free meal is the best. That's it guys, and then while watching movie, natin ang movie. While watching movie, and then kakain tayo. Yeah. And niabot na ko sa Cebu guys. Welcome to Philippines. So pagdating pa lang sa airport doon, paglakpak pa lang ng eroplano, maramdaman mo yung init. So feel mo na nasa Pinas ka. And ngayon, nandito kami nakapila for the immigration. So that's it. Tuloy ang bakasyon natin dito sa Pinas, and welcome to Cebu. So this is my hometown, Cebu. Excited ako. Guys, as for the update, dito ako yun sa Danao Port na kami. Ayan. Ito yung port na puntang isla. Pamangkin ko pala. And ito yung dalawang anak niya. Apo ko na to pala no? Story time. Pag galing kayo sa galing kayo Taiwan, tapos may debit card kayo. Tapos yung debit card nyo, hindi na nagamit for more than a year. Or ako 2 years kasi ako sa Taiwan so hindi ko nagamit yung debit card ko. So nag-expect ako, pagdating ko sa Cebu, mag-withdraw ako.
ending, hindi ako naka-withdraw kasi na-deactivate yung debit card ko or na-block ng BDO. Pero may laman yung bank account ko. So yun yung struggle ko pagdating sa airport sa Mactan kasi wala talaga akong cash na peso. Meron akong cash pero in Taiwan dollar. So hindi ko naman na-withdraw. Hindi ko alam paano mo-withdraw dun sa ATM dito sa Pinas natin. So ang suggestion ko is sa Taiwan pa lang, meron na kayong cash on hand na peso, maghanap. Or yun yung ginagawa ng mga kilala ko pala na hindi ko na siya na-apply. So yun lang yung parang learning experience ko na gusto kong share sa inyo bilang isang OFW na kakabalik lang, first time magbakasyon. Kasi yun. So, bakasyon nyo, dapat meron kayong peso kasi yun. Ang ginawa ko is nagmamakaawa talaga ako dun sa kung sino-sino dun na mag-transfer ako ng pera sa bank account nila then i-withdraw. Kasi hindi ako maka-withdraw sa sarili kong bank account. So yun guys. So yun yung experience ko. And yun, hindi ako nakaabot sa 2:30 na trip and 5:30 na yung trip ko ngayon. So ito kami. So ito yung buhay ko. Bali, sa isla ako. From Cebu, then pabiyahe pa ako papuntang isla. So sasakay ka pa ng pamboat o may parang barko tapos magpakyaw pa kami ng pamboat papunta sa amin. Basta aabot siya ng mga 1 day sa biyahe pa lang pauwi sa amin. And kumain ako ng puso, legendary puso. Tsaka yan yung ano dito, puso. Sige lang, mabalik lang po. Guys, huwag kayong umuwi ng Pasko. Dapat uwi nyo mga ano pa lang, 19 or 20. Huwag kayong umuwi ng ganito. Grabe, ubusan ng cash. Tapos, sobrang traffic. Tapos, haba ng pila. Okay lang if, pag example sa Manila ka, unlike sa akin kasi, is, pagdating ko is marami pa akong biyahe. So, pag papunta ka ng, pagdating mo ng Manila, isang lugar ka lang puntahan, dyan na agad, okay lang yon. Pero katulad ka sa akin na ang dami pang lugar na pupuntahan before ka makarating sa bahay namin, pagod ka talaga sa biyahe. As in, wala pa akong tulog. Diretso na ako kasi night shift ako, then siyempre, gising ako ng gabi, and then kanina sa biyahe, and then until now, hindi pa kami nakasakay. So waiting pa lang kami ng namin, yung boarding time ng barko, 5:30. And then pag after pa ng 5:30, punta pa kami sa kabilang isla, then pakyaw pa ka ng as in madami guys. So, very challenging. Kapababa na namin sa barko and pakyaw kami tricycle papuntang kabilang isla pa para sakay kami ulit ng pambot papunta doon sa isla namin. So, ganun ka-hassle guys. Time check, 8 na sa gabi. Sana makahabol kami before 12 para makasalubong sa passport na nasa bahay. Mabala ka ako na. Ano magbatay? After nun, papunto na ako sa kapatid ko. Okay raw, sa may na balita. $29 pa? Hi guys, hindi na ako napag-vlog pagdating dito sa bahay. So yun yung travel is pagdating namin doon sa pamboat, then nag-drive lang motor, nakita nyo, and then yun. Ito yung bahay namin. Okay, so ito yung bahay namin. So magsipait ako ng vlog para house tour. Pakita nyo sa akin na kung gaano kaganda yung bahay namin. Tagpi-tagpi. Bye-bye. Thank you for watching this vlog. And as I always said, always believe in yourself and God is good all the time and all is well. Sa mga nag-apply dyan pa Taiwan, tuloy-tuloy lang kayo and huwag mawalan ng pag-asa.